Mainit na balita rin po nito nakalipas na araw ang insidente po dyan sa West Philippine Sea na nakaranas ng kauna-unahang pambubuli. First bullying activity sa West Philippine Sea ngayong tumpong ito ng patunugan ng pagkalakas-lakas na sirena po ng barko ng China ang People's Liberation Army Navy na China Coast Guard ang mga fishing boat na Prince LJ ng mga Pilipino. Malaman nga natin ang update dyan at sa ating linya po ang tagapagsalita ng AFP for the West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, sir, good morning po sa inyo. Good morning, Admiral. Yes, Bok. Orly, good morning. Magandang umaga sa mga taga-subaybay mo rin. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa maagang panayam na ito. Malaman lang natin, di ba meron na po tayong parang agreement sa ilang mga mangingisda sa West Philippine Sea na tuwing lumalayag ay papaabiso sa Coast Guard at Navy para po sila mabantayan. Ito ho ba sinusunod? May mga iba ho talaga na hindi na ho mapigilan at kinakailangan na hong lumayag. At yun ang namamataan na hindi natin malaman kung paano dahilan. Ito mga barko po ng People's Liberation Army ng China. Yes, alam mo, meron naman tayong program na ganyan. Pero hindi naman sa bawat alis kasi mas marami naman yung ating mga future folks kaysa barko ng Navy at Coast Guard. Ang importante doon, malalaman ng ating, lalo ang Coast Guard at BFAR, pag may pumalaot na mga bangka natin, para just in case kailangan ng saklolo, makapag-responde ka agad yung ating mga barko ng Coast Guard at ng BFAR. Ano ho bang pagkakaulat po ng ating mga mangingisda itong sakay ng Prince LJ nang ito po'y tugunan ng, ang alam ko, Philippine Coast Guard na una lumapit dito, tama ba, Admiral? Yes, yung BRP Cape San Engaño, San Agustin ata yung pumunta doon, 4408. So ito ay papunta ng fishing ground niya sa may vicinity ng Scarborough Shoal. Nung siya ay nasa mga 16 nautical miles, ay merong isang Chinese Coast Guard na may kasama naman sa likod niya PLA Navy na dumikit sa kanya, yung Coast Guard up to mga 30 meters, gumawa ng mga aggressive action and then ng kanyang sirena na napakalakas. So nakapag-responde naman kagad yung ating Philippine Coast Guard. Well, alam natin na may kaukulang hakbang na ginagawa ho dito ang pamahalaan, ang Department of Foreign Affairs. Nakapagsabitan naman kayo ng inyong report o kaugnay nito sa DFA, Admiral? Yes, kasama naman yan sa sa SOPs natin na i-monitor at i-document lahat ng mga coercive and aggressive action para sa kaukulang diplomatic protest ng DFA. Alright. Paano ho ang pagtugon ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard dito sa talagang hindi na ho mapigilan na pagdagsa ng mga sasakyang pandagat ng China at mukhang may tendency na medyo lumapit ng kahit paano ay malapit-lapit sa ating karagatan na sakop mismo. Lalo-talo na sa bahagi ng Palawan. Minsan umaabot pa pala sila ng Mindanao, Admiral, hindi lang nare-report. Yes, totoo yan. Alam mo, ang pagtugon natin nito, Bok Orly, kailangan dagdagan natin, paigtingin natin yung ating maritime domain awareness para malaman natin na kung saan sila ay pumapasok, makapag-responde tayo kaagad. But again, malaking hamon ito sapagkat malawak yung ating coastline, and then limitado rin yung ating mga barko sa Coast Guard, sa Navy at sa BFAR. But we are doing everything that we could na tuwing merong report hanggat maaari, may presensya tayo doon. Meron pa ba tayong inaasahan ng mga karagdagang aktibidad sa ating mga kalyado mga bansa para naman magkaroon ng presensya ng ilan sa mga medyo nasa tamang lugar at na tamang paniniwala na ang West Philippine Sea, lalo-talo na yung nasa labas ating exclusive economic zone, ay hindi pwedeng angkinin ng China, Admiral? Yes, marami tayong mga hakbang. Una sa lahat, yung mga existing natin ng mga treaties, mga enhanced defense agreements sa mga ibang bansa, this year, sa implementation ng mga agreements na yan, may mga kaukulang activities tayo. Plus, may mga dumadami pa yung ating mga defense agreements. So, maasahan natin na yung ating tinatawag na bilateral or multilateral MCAs ay dadami pa this year. Parang ayaw mang isipin na ilan sa ating mga kababayan, pero pag ganitong may mga malalaking mga usapin o issue sa bansa, parang sinasamantala ng China na magpadala ng barko dyan sa West Philippine Sea. Admiral, nakakahalata na rin po ba kayo dyan? Para meron silang gustong inaabangan, gusto nila lumapit
Totoo yan, Bok. Alam mo, hindi lang naman sa atin yan, ano, dito sa West Philippine Sea. Pati sa mga bordering waters ng ibang bansa sa China, sa mainland China, Mm. eh may mga ganong activities na mga coercive and aggressive. Mm. Pero ang nakakaganda nito, dadami yung ating mga MMCAs or BMCAs bilateral. And we have noticed na dito sa karagatan natin, tuwing may mga ganong activities, eh nagbabago ng bahagya ng konti yung actuations ano ng PLA Navy, ng Coast Guard at ng Maritime Militia. So ibig Mm. sabihin, mas padamihin natin yung ating mga MMCAs, BMCAs para tuluyang magbago ang kanyang behavior. Mhm. Meron pa ho bang mga mga kinakailangan pa ma-acquire ang Philippine Navy? Kasi binabanggit nga ninyo, napakalawak na karagatan. Napakaraming grupo ng mga mangingisda. Meron galing sa Zambales, may galing sa Palawan, and some other parts of Northern Luzon na lumalayag po dyan sa West Philippine Sea na kinakailangan nun nating bantayan pagkalooban po ng serbisyo. Pero syempre, kinakailangan din sapat na mga kagamitan tulad ng mga karagdagang barko. Meron ba tayong yung mga talagang mga barko? Yung malalaki masasakyan pandagat. May mga in-expect ba tayo this year? O siguro sa darating na 1-2 taon, Admiral? Yes, marami tayong for delivery in the coming 3 or 4 years. Mhm. Yung ating mga offshore patrol vessels, 6 na brand new yon na galing Korea, mag-umpisa ang delivery this year. May 2 pa tayong na-order na frigates or corvettes, and then may 2 pang landing dock. Mhm. Hindi lang sa Philippine Navy, but pati ang Philippine Coast Guard, may malaking modernization program na rin sila. Mhm. Para kasi na pag-aahalata minsan pag wala na yung nagpapatrol yung barko ng Philippine Navy, doon nagkakaroon ng girian. Naalata nyo yun, Admiral? Parang iniiwasan yung ganong engkwentro. At pero pagkatapos naman, doon pa rin yung kanilang pagnanais na makapambuli ho sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, Admiral. Yes, totoo yan, totoo yan. Kaya ang importante dito, meron tayong presensya sa karagatan. Mhm. Parang sa insurgency din yan, Bok, sa lupa, na kung saan meron mga geographically isolated na areas, ito ay magling conflict affected. Mhm. So sa karagatan, ganun din. We need more government presence, which we are doing through the Coast Guard, BFAR, the Philippine Navy, and other government agencies na rin sa ating maritime domain. Naalala ko lang mayroong statement yung isang opisyal ng China na at dapat daw natin tanggapin, Admiral, na yung mga girian na yan sa ilang pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea, dapat nating tanggapin na laging may kaagaw natin lagi sila. Parang parang hindi ba dating noon hindi na pagrespeto sa kung ano ang dapat na sundin sa pandaigdigang pamantayan o batas, Admiral? Alam mo, yan ay isang false narrative, isang malign influence. Bakit? Sinasabi nila na tinatanggap naman namin na meron kayong EEZ, o dapat tanggapin nyo rin na meron din kaming claim ng ganito na historically amin ito. And yung ating mga ay nag-overlap. So kumbaga, sinasabi na tinatanggap naman namin kaya tanggapin nyo rin sa amin. Mali yun. Sapagkat una sa lahat, tayo may basihan, sila wala. So it is wrong to say na para ma-recognize tayo, dapat ma-recognize natin yung sa kanila. Mali yun, mali yun. Mhm. Okay. So okay na naman ba sa inyo minsan ang mga pumupuna diyan sa ganyang mga statement halimbawa ng Navy o Coast Guard, hindi naman mga taga-China kundi mga kababayan pa natin, Admiral? Alam mo, yun ang sinasabi natin eh. Ito ay effect ng United Front Works ng Chinese Communist Party. Mhm. Ano ba to? Ito ay trabaho ng Chinese Communist Party sa iba't ibang bansa, worldwide. Hindi lamang Bok Oily sa Hindi Pilipinas. lang dito sa atin. To be able to co-op, o hindi lang sa atin, to co-op o yung baguhin yung mindset ng mga locals. So, importante na maintindihan ng ating mga taong bayan na may mga ganitong hakbang at ang number one na weapon ika nga nila ay yung information, the false information, para baguhin ang perception ng taong bayan. Mhm. Ang problema lang, Admiral, mukhang may mga tama ba yung mga report? Hindi na naman sa taong bayan, hindi lang sa civilian. Maging sa militar, may ini-implementa ng ganyang narrative. Anong inyong observation dito, Admiral? Among members ng AFP, may ganyan din daw ng mga na gustong itagoy na naratibo ng China. So far, ang napansin natin dito, Bok Orly, sa militar, it is more of misinformed.
Kaya importante na ipagpatuloy natin yung ating transparency initiative, yung ating mga truth information na ibigay yung katotohanan. It is less of being a mouthpiece ang nasa AFP. It is more of being misinformed of what is the real situation. Okay. Anyway, Admiral, maraming salamat sa pagsagot sa mga mahalagang katanungan na yan para na rin po sa mga nais pang malaman at nais din siguro iparating na ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Again, thank you so much, Admiral, at salamat po sa inyong serbisyo, lalo na po sa mga tauhan po ng Philippine Navy at ng AFP sa pangkalahatan. Thank you, sir. Admiral Bok, good morning. Walang anuman, Bok. Walang anuman and more power sa programa ninyo. Thank you, sir. Thank you po. Ang tagapagsalita po ng AFP for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kapuso.